Baka matira ko hindi to ha. Bakit? Baka matira ko hindi to ha. Tulog kami eh. Makailang ulit na nga kaming nakatanggap ng reklamo patungkol sa isang pamilya na ilegal na nagtayo o naglagay ng mga pansamantalang istruktura upang kanilang tirahan sa kabilang gate ng village naming pinagtatrabahuhan. Kaya naman nagpasya kami ng isang tropa na si SG Vidal na puntahan ito upang pakiusapan. Nangako naman ng mga ito na aalis, ngunit hindi pa rin ito umaalis hanggang ngayon. Makailang beses naming inunawa ang kanilang sitwasyon dahil alam naman natin kung gaano kahirap manirahan sa kalsada. Kaya naman kinaumagahan, nagpasya ako na balikan ito at kausapin at ito ang mga sumunod na nangyari. Boss, pasuyo ako. Kami kasi napapagalitan na. Pakitanggal na lahat ng mga gamit nyo dyan. Ngayon na mismo. Tignan mo. Tapos dito kayo nag-ano. Dito kayo nagsusunog. Kasi yung sunog dyan, hindi namin kilala yung sunog dyan sir. Tanggalin nyo na yung mga gamit nyo dyan. Hindi ko ba na tao mo sir ha. Baka matira ko hindi to ha. Bakit? Tulog kami eh. Yung ano namin o, yung kaya namin dito. Pinapakiusapan Hindi kasi niya kayo pinapausapan eh. kami sir. Huwag yung gano'n. Binigla yung ano namin. Huwebes pa kayo nandito. Oo nga po sir, yung pinausapan kami. Pero yung pwede namin pausapan na. Tao po, gano'n. Hindi na nga kayo makausap eh. Hindi mo kausap. Ilang, Huwebes pa kayo nandito. Huwebes pa kami nakiusap. Oo nga po sir. Oo. Huwag naman yung taong ganun ginagawa sa amin ng tao nyo. Wala namang ginawang masama sa inyo. Ito pala yung nilagay doon, nakitulog kami. Oo. Eh, ang hirap kasi sa inyo, pinapakiusapan kasi kayo eh. Sinabi na pinag-usapan namin, sinabi ko, sir, pag umaga, pagkagising na, sir. Anong ginagawa nyo? Wala pa naman eh. Tulog pa na namin sir eh. Tanggalin nyo na, pakiusap lang. Ngayon na mismo. Pwede ba sir? Nakiusap na kami. Pwede yung tao niyo sir, Baba dyan, baba. Psst, baba dyan, malaglag yan. Ano na kasi yung mga residente, nakikita kasi kayo ayun, may CCTV dyan eh. Nakikita eh. Wag na umiyak. Anak mo to? Kapatid mo ba? Ayan no? Magkapatid kayo? Sinong kapatid mo dyan? Ito. Naintindihan ko kayo no? Pasensya na kayo kasi kailangan nyo talagang umalis. Pasensya na kayo Koy, halika, usap lang tayo saglit para hindi tayo kami nauunawaan namin yan. Mahirap mabuhay sa kalsada. Pero pagka naman kasi nakaka-apekto na sa trabaho namin, na kami naman yung napapagalitan na pinapabayaan namin kayo. Kasi Huwebes pa kayo nandito eh. So, yung nasabi man sa'yo ng kung ano man yung nagawa ng gwardiya kagabi, ako nahingi na pasensya. Pasensya ka na. Kakausapin ko na lang din yung mga Tapos, yan sinasabi ko sa inyo, at may araw pa kayo, itong buong araw na to, pwede kayo maghanap ng ibang lilipatan. Huwag lang dito. Para hindi tayo magkaroon ng problema. Ayaw naman namin na magkaroon din ng problema sa inyo. So, yun lang ang pakiusap ko. Yung mga anak mo, ingatan mo. Kuya, pasuyo na lang ho. Yun lang ang sa akin. Paalis na lang ng mga gamit. Ito na lang, kung mamaya pwede nyo ilipat, lipat nyo na lang, ha? Okay. Ano pangalan mo? Ano pa, Budek? Butek? Budek. Budek? Budek. Budek. Ano pangalan mo nga?
naman talaga eh. Ayaw man namin, pero kailangan. Ano? Sige. Tek, salamat ha. Napatanggal na natin yung mga gamit nung nag squat doon sa may gilid ng gate 2. So nagsimula silang mag-squat dyan ng Webes until now. So ilang beses na rin namin pinakiusapan, pero minsan nauwi din sa pakikipagtalo. So ang ginawa ko, ako na mismo nagpunta. So nakausap naman ng maayos yung may isa lang siyang reklamo dahil siguro nung kagabi pinuntahan ulit sila ng gwardiya. Hindi nagustuhan yung approach sa kanila, no? Kaya retaliate siguro yung medyo sumagot. Pero nung nakausap ko naman yung si Putik daw ang pangalan niya, okay naman siya kausap. Pasensyoso naman. Sabi ko naman sa kanya na unawaan ko naman yung sitwasyon nyo. Dahil ang hirap tumira sa kalsada. Tapos walang ang hirap kumita ng pera, ang hirap maghanap ng makakain. Pressure ka pa na paalis dahil ilang beses na narereklamo dahil nag-spot nga sila, which is talagang bawal yon kahit naman saan siguro. So salamat naman at hindi kami nagkaroon ng mainit na sagutan, dahil usually sa mga ganitong sitwasyon ang kailangan natin diplomasya, kailangan natin silang kausapin ng maayos. Kasi kahit pa paano yung mga tao na yan meron din naman silang dignidad. Hindi natin kailangang mababa na nga yung kanilang status sa buhay, ibababa mo pa para anuhin lang sila. So para okay naman, hopefully hindi na sila bumalik dun sa location na yon, dahil same din naman, ganun pa rin naman ang gagawin namin. Kausapin namin sila, papaalisin, diplomasya hanggat kaya. Huwag lang sana umabot sa malalang sitwasyon na kailangan pa natin gumamit ng dahas. So as security guard, as security officer, kailangan lagi tayo nag-attempt i-de-escalate yung sitwasyon. Huwag pa laging i-escalate, dahil hindi natin masabi kung anong kapasidad ng tao, ano yung kayang gawin ng tao. Kahit sabihin natin na tayo prepared, armado tayo, hindi natin masasabi kung yan ba hindi natin alam. Bigla ka na lang sungkitin, bigla ka na lang kung anong gawin sa'yo. Lagi nating i-expect yung kung ano yung worst. So in this instance, okay naman, wala kami naging sobrang pagtatalo. Sabi nga nila kanina, may drainage dun sa ilalim. Yun yung main concern namin, dahil pag nagdadala na sila dun ng mga basura, nagdadala na sila ng mga kung ano-ano dun, ang tendency, bumababa dun sa drainage. So nababarahan yung drainage. Pagka nagbabaha na, nagkakaroon na ng malakas na pagulan, bumabaha na dun sa area na yun, dahil nga barado na yung drainage. So isa yun sa dahilan bakit kailangan namin silang paalisin dun sa area na yun. So hopefully hindi na sila bumalik.
para smooth yung flow ng operation o yung traffic. At hindi kami naabala sa mga mas importante pa namin dapat yun. Ayun, that's all for today. See you next time.